Ayun, gumana. Okay. Yan, yung isang terminal niya. Alright, what's up mga boss? Another day, another vlog. Yan, so for today's video, gagawa tayo ng battery pack. Unang-una, kailangan natin ng LiPo4 battery. Ito yung Tipsan. So any brand naman, basta battery na LiPo4 or lithium ion. So sa akin, LiPo4 yung gagamitin natin. Ang volts niya is 3.2 volts, positive tsaka negative. So basically, pag ang gagawin natin ay 12 volt setup, kailangan natin ng 4 na piraso. So 3, 6, 9, 12, 12.8, right? Oo, 12.8. So second, kakailanganin natin ng active balancer. Meron siyang 5 na wires. Ito ay 4S. Yan mga idol. Makikita nyo dito 4S 6 ampere. Okay? Explain ko mamaya kung ano yung ibig sabihin ng mga wire yan. At next, ang pangatlong component natin, itong battery management system or yung tinatawag na BMS. So, ang function nito mga boss ay siya yung nagmamanage ng buong battery system natin. So, siya yung nagko-control para hindi ma-overcharge at ma-over-discharge ang battery. Okay, so ayan. So, ang pinakauna natin gagawin mga idol is balancing. Yan. Tandaan nyo yan mga idol. Very important yung balancing pagka nagbibuild tayo ng battery. So, i-check natin yung voltahe niya kung pare-parehas. Okay? 3.33 volts. 3.33 volts, 3.33 and 3.33. So, balance yung battery natin mga idol. Pero pag hindi naman balance, ang gagawin nyo lang is, i-connect nyo lang yung mga terminals in parallel. Yan. Connect nyo lang lahat yan. Yung ganito yung gagawin nyo. So, i-parallel nyo lang lahat ng 3.2 volts. Yan. I-connect nyo lahat ng terminal. Ganun din sa ilalim. Tapos, maghintay kayo ng 12 to 24 hours. Tsaka nyo i-double check ulit yung charge ng battery. Okay, next step. Kung balance na yung battery natin, pwede na tayong mag-start magbuo. So, pinakaunang gagawin is kunin natin itong itong active balancer. Okay? Yan. So, meron siyang 5 terminal. Ito yung negative, positive na 4. Right? Same as sa BMS natin, yung battery management system. Meron din siyang 5 terminal. Ito yung negative, tsaka 4 na positive. So, since 4S yung gagawin natin, kaya 4S lang din yung balancer, tsaka yung BMS natin. Okay? So, pinakauna kukunin natin yung negative ng active balancer, tsaka negative, so yung black terminal, negative ng BMS. Pagsasamahin nyo yan, tsaka natin i-connect sa negative terminal ng battery. Since black ito, negative, i-connect natin dyan. Okay? Maglalagay tayo ng nut. So, itong tinuturo kong mga idol, basic lang. Basic build. So, after nyan, kukunin natin yung next terminal, yung susunod dito sa may black. Ito yon, positive. Okay? Kukunin natin dito sa active balancer at kukunin din natin yung next terminal dito sa may BMS. Ito yon, positive. Pagsasamahin natin yan, and then kukunin natin yung second battery. Lalagay mo dyan. Tsaka natin i-connect dito. Okay, connect mo yan. Yan mga idol. Okay. So, sunod-sunod lang yan mga idol. Pangatlong terminal dito sa may active balancer at pangatlong terminal naman dito sa may
BMS natin. So, ito yun. Pangatlong terminal. Pagsamahin mo yan at kukuha ka ng pangatlong battery. Yan. Pang-apat na battery. So, kukunin natin yung pang-apat na terminal ng active balancer tsaka yung pang-apat na terminal ng BMS natin. So, ito yung last na positive. So, ito yung pang 5th o pang 5 terminal. Yan. Magsamahin mo yan. Tsaka yung i-connect dito sa may pinakadulo, yung positive terminal. Yan. Yan. So, kung titignan natin mga idol, naka-open na yung active balancer. Ibig sabihin, ginagawa niya na yung task niya para i-balance yung mga battery na yan. Active na siya. So, meron tong switch on tsaka switch off dito sa may side niya. Okay. So, sa BMS naman, yan. Meron siyang label na P positive tsaka B negative. Itong B, ito yung pupunta sa battery negative. Tsaka itong P, ito yung sa may load. No? Parang ito na yung magiging terminal mo ng load. So, i-connect natin yan dito sa negative. Okay. Yan, connected na siya mga idol. Okay, dito pala sa may BMS natin mga idol, meron siyang sensor. Ito yung maliit na nakakabit dito sa may gilid. Okay, pag nagbi-build kayo dapat, pag na-set up mo na, halimbawa, naayos mo na yung mga wire, yan, iayos pa natin yan. Dikit mo na ganyan, dapat itong sensor niya is nakakabit na ganyan dito. Nakadikit sa may battery. Para hindi siya magka-problema. Okay, so, testing natin. Connect natin dito sa may negative ng battery, tsaka yung positive. Check natin kung lalabas yung tamang voltahe. 13.32 volts. Yan. Itong ginawa natin is basic setup lang. Ngayon, kung gusto nyong gusto nyong magdagdag para mas matagal malumat yung battery nyo, magdagdag lang kayo ng another set dito. Yan. Tapos, i-connect mo lang yan parallel. Para magiging 12 Ah na siya. So, 6,000 mAh plus 6,000 mAh magiging 12,000 yan. So, magiging 12 Ah. Kung gusto mo magdagdag ulit, yan, dagdag ka lang ng every 4 para yung battery capacity is nadadagdagan din siya. At yan mga boss, load test natin. Ito yung ginawa natin na sample 12 volts battery. So, connected na siya dito. Okay. Ito yung electric fan. Yan. Okay. Yan. Wala siyang power. Wala siyang battery. So, connect natin ito. Yan. Connected. Alright. Okay, tanggalin natin.